Hi, Adit Istorya. Gusto ko lang i-share ang true to life story ko. Please hide my real identity. Call me Kathy, 38 years old, married. Pagkalanding ko sa eroplano, papunta dito sa Amerika, sabay tulo ng luha. Pinangako ko sa sarili ko na I will be a new person and ibabaon ko na ang mga pain and bitterness ng past ko. I am happily married. In fact, I love the kind of love my husband gave me. At sobrang grateful ako sa buhay na meron ako ngayon. Lumaki ako sa komportabling buhay. Di kami mayaman, di din kami naghihirap. Yung tipong sakto lang, nakapag-aral kami ng college ng mga kapatid ko kasi masipag manahi ang mama ko at naging OFW naman ang tatay ko sa Middle East. Proud po akong sabihin na medyo high IQ namin kaming magkakapatid at madalas na paakyat namin sa stage ang parents namin. Yung tatay ko, pag 7, siya sa 12 na magkakapatid. Yung mga kapatid niya, may mga narating sa buhay, yung tipong mayaman, kamo. Kaya medyo hindi sila believe sa pamilya namin dahil hindi nila kami ka-level. Lumaki kaming magkakapatid na di close sa father side namin. Madalas na snub kami or di napapansin sa mga reunion. The only advantage lang na di nila kami na mamaliit ng harap-harapan is yung academically performer kami at wala silang masabi. Sa aming magkakapatid, ako ang pinaka-outspoken, maldita, palaban at yung tipong di nagpapaapi. Nangyari to nung pandemic kung kailan hindi makapag-travel yung mga tao pag walang acceptance letter. One time, inutusan ako ng tita kong ikuha ng acceptance letter ang tatay ko. Nag-work po ako sa Pilipinas, night shift at bumabagyo nung time na yon at nilalagnat ako. Kaya di ko magawa yung inutos ng tita ko. 2 days na ang lumipas at di ko pa din nagawa kaya medyo irritable na siya sa akin. In-explain ko naman reasons for being unable to do it. Kaso di ko nagustuhan yung tune niya. Yung parang nag-uutos ng slave niya. May difference kasi pinakisuyo ka ng maayos or inutusan ka na parang katulong ka or maliit ang tingin sa'yo yung tipong busi. Siyempre, madlita ako at palaban. So, sinagot ko siya at niremind ko sa kanya na di niya ako utusan. Di kami close at yung pagkabusi niya pwede niyang iwan sa 4 na sulok ng pamamahay niya dahil hindi niya ako pinapakain at wala siyang kontribusyon sa buhay ko. Siyempre, galit na galit si tita and nagwarla doon sa family group chat namin. Isinama pa yung mga kapatid niya trying to find sympathy from everybody. And of course, sino ba naman ako na walang narating sa buhay? Trainer ako noon sa isang BPO. Simula noon, hated na ako ng mga pinsan ko at binabackbite na nila ako. Came 2022, I had a big break. Umalis ako sa BPO industry at nagsimula ng digital marketing with friends. Kumita kami ng maganda to the point na afford ko na mag-travel internationally sa maraming countries at bumili ng bagong car. Madalas ko na ding na-treat yung parents ko sa domestic travels and kumakain na kami ng madalas sa labas. Siyempre, proud yung parents ko sa akin. Pero in spite of it all, basura at walang narating sa buhay, pa din tingin nila sa akin na of course, giver for me. Until namatay tatay ko from cancer, gumuho yung mundo namin. I'm so hurt kasi ako yung nag-alaga sa kanya at ako din ang pinaka-close sa papa ko. Alam kong di tama na sabihin ko sa relatives ko na sa mga haters na tita only na di sila welcome sa amin kasi gusto ko kasi ng pace and ayoko ng plastikan. Ayoko ng gulo sa lamay ng tatay ko. Alam ko namang di nila bait ang mama ko at mga kapatid ko kasi di nila kami ka-level. Siyempre, masama ako kasi outspoken akong tao. Ang pinakasakit lang is yung sinabi ng isang auntie ko. Buti at namatay tatay nyo nang mawala na din kayo sa buhay namin. Tapos sinabi pa sa akin mismo, di mo deserve ang last name mo. Dumalo naman yung ibang kapatid ng father ko and some relatives sa father side. Ang di ko lang in-expect is yung mag-iskandalo pala yung isang kapatid ng papa ko sa libing niya. Yung pinapahiya niya kaming magkakapatid, hinayaan lang namin at wala kaming ginawa para gumanti. Tahimik lang kami na nasasaktan at nagluluksa. I had enough. Pagkatapos nun, I blocked them all sa social media accounts ko and sinabi ko sa sarili ko, total, wala din naman papa ko. It's time to erase all the toxicity in my life. I finally moved to America, got married, and nagsimula ng bagong buhay. Todo support naman si mother sa akin. Part of the legalities, kailangan kong kumuha ng SSN. Nung tinanong ako kung anong gusto kong ilagay na pangalan, napangiti ako looking back the past and told him I want to completely drop my father's last name. Not because I don't love and respect him, but because I want to live a peaceful life. I want to let go of my past, my childhood traumas, and the toxic family and culture na kinalakihan ko. After all, life is too short to dwell on the past. Kahit sabihin pa ng ibang, wala akong utang na loob. If my mother approve it, who are you to judge my decision? Love, Kathy.